We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, mga disciples, lahat ng mga cell group members, lahat ng mga invites, lahat ng mga nanay, tatay, kabataan na gumising ng umaga upang unahin ang ating Diyos sa ating pagsamba dito sa online platform. Like we always said, ang Diyos natin ay hindi nako-confine sa four walls at angkop ang simbahay upang maipahayag natin ang kapangyarihan ng Panginoon na siya ay hindi nalilimitahan sa isang location lamang, na sa ating pagsamba, hindi man tayo nagkikita in physical, ngunit gumagalaw, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa sa atin, saang dako man tayo. At wini-welcome din natin ang ating mga kapatid outside of the Philippines na nasa iba't ibang bansa. I welcome sa ating pagsamba, mga leaders natin, mga cell group members, mga invites natin, ay wini-welcome natin sa oras na ito. Lahat ng involved sa ating pagsamba sa oras na ito, ay wini-welcome po natin ang lahat na kung saan sasambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa oras na ito. Ito'y kalooban mo upang kami magtitipon, even in online platform. You work, you manifest sa bawat isa sa amin, saan mang kaming dako, anong lugar, saang bansa. Ikaw ay makapangyarihan at iyong mga salita ay nagko-connect sa aming puso at isipan. I pray, minister to all of us today. Patuloy ka pong manguna sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy, O Diyos, ang mga salita mo ay lumaganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Pinagkatiwala po namin sa iyo ang lahat sa oras na ito. Bless all your people na kasama namin sa online platform. Sa iyo po ang kapurihan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Itong aking panalangin. Amen and amen. At sa oras na ito, mga kapatid, damhin natin ang mga awiting ito at tinatawagan natin ang CGS Philippines Worship Team. Sa iyong salita, daang bilyong kalawak ay nalikha. Sa iyong paghinga, bawat alay nagawa. Kung bituin nagpupuri, ako ay sasamba. Nakikita ko sa iyong
burol ng pagsubok, ang Diyos na ilaw, inalay ang kanyang buhay. Sa iyong salita, daang bilyong kabigo ay naglaho, nang ang buhay mo sa krus ay napako. Kamatayan ay napagtagumpayan. Nakikita ko sa iyong mga gawa ang pag-ibig mo sa iyong mga nilikha. O turuan mo kung makakumbaba. Nakikita ko ang laman ng iyong puso, ang pag-ibig at kaligtasang dulot. Binigay mo ang iyong buhay sa mundo, at hindi ka nagsasawang magmahal. Walang papantay sa buhay mo lahat, o hindi ka mang iiwan kailanman. Salamat sa mga mensahe na ating narinig at ang ating mga notebook, ating mga ballpen, at ang ating mga Bible ay ihanda po natin sa ating sama-samang pagsasaluhan ng kanyang mga salita. Sa oras na ito, buksan natin ang Matthew chapter 6, 25-34. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba tigit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, napakayaman, ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya? Kaya huwag kayong mag-alala, baka kayo kapusin ng pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ng lahat ng yan. Ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pag-arian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyong lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga huwag kayong mabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili ninyo, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ang paksa natin sa umagang ito, mga kapatid, yung binasa natin sa verses 25-34, makikita natin doon sa paksa nating pag-usapan, divine providence. Pag sinabing divine providence, tumutukoy ito sa ating Diyos at siya lang meron ito. Para maintindihan natin, ang salitang providence is under God's sovereign guidance and control. God is continually involved with all created things. Ibig sabihin, pag sinabing divine providence, until now, ang Diyos ay involved sa lahat ng ginawa at nilikha niya. So ang layunin ng pag-aaral natin ngayong umaga
dapat maunawaan natin na may tama tayong pagkakakilala sa Diyos. Kasi pag tama ang pagkilala mo sa Diyos, tama din ang uri ng iyong pamumuhay. Sa binanggit ng binasa natin kanina, ilang beses na sinasabi, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala sa inyong daramtin, kakainin. Kung ang mga ibon sa parang ay hindi pinabayaan ng Diyos, ang mga bulaklak sa parang ay Diyos ang nagbibigay ng damit. Ibig sabihin, makikita natin dito, even sa pinakamaliit na bagay na hindi natin binibigyan ng pansin, pinangalagaan ito ng Diyos. So pag sinabing divine providence, ang Diyos ang namamahala ng lahat. Ang Diyos ang nangangalaga ng lahat. At hindi siya katulad ng mga inventor na iniiwanan na lamang nila ang kanilang ginawa. Like for example, magbigay tayo ng halimbawa. Nag-imbento ng relo. Nag-imbento ng electric fan. Ang nag-imbento niyan, pagkatapos niyan, wala na. At patuloy na nagpapangsyon ang relo, ang electric fan. Pero ang Diyos hindi. Nang nilikha niya ang mundo, ang langit, ang lupa, ang dagat, mga isda, mga puno, mga tao, mga hayop, hindi niya iniwanan to. Patuloy niya itong inaalagaan. And that is God's divine providence. Ibig sabihin, ang Diyos hindi siya gumawa ng anumang bagay na iniiwan niya. Meaning, ang katotohanan, ang Diyos ay buhay. Hindi mo man siya nakikita, ngunit siya ay kumikilos sa lahat ng nilikha niya na may buhay. That is divine providence. Ibig sabihin ng divine providence, maliit na bagay hanggang pinakamalaking bagay, ang Diyos ay involved. Ang Diyos ay buhay at patuloy na pinangalagaan ang lahat ng may buhay. Kaya may isang awiting, natutulog ba ang Diyos? Ang awiting yan ay hindi naintindihan ang Diyos. Ibig sabihin, kailanman ang Diyos ay hindi napapagod because He is God at hindi siya natutulog. Ibig sabihin, ultimo mga insekto, ultimo mga damo, mga puno, mga isda, mga gumagalaw sa mundong ito, hanggang sa tao, ang Diyos ay nagpa-participate, nag-ooperate siya, andyan siya. That is God's divine providence. At yun ang pasalamatan natin. Kaya dito, nire-repute natin ang mga salitang mali. Hindi tayo naniniwala sa mga malas, kapalaran, swerte. Wala yan sa bibig ng mga nakakakilala sa Diyos. At marami minsan may mga occult belief. Minsan sa mga napapanood ng marami. Minsan, may nahagip akong napanood na nakita ko isang occult ito. No? Kaya mag-ingat tayo sa pinapanood natin, pati mga anak ninyo, mga kapatid. Kasi kailangan sa umagang ito, we have the right understanding of who God is. Dapat may tama tayong pangunawa kung sino ang Diyos. Kasi kapag may right understanding ka of who God is, you have the right kind of living. Tama din ang uri ng iyong pamumuhay. Biro mo, may naniniwala na may Diyos ng apoy, may Diyos ng hangin. Di ba? May iba-ibang paniniwala. Pero kung tingnan natin, magulo yon, mga kapatid. Di ba? May Diyos ng mga bato. May Diyos ng dagat. May Diyos ng buwan, ng araw. Daming Diyos. Pero hindi nila alam, isa lang ang Diyos na totoo. At ang Diyos na ito, siya lang ang nag-overpower ng lahat. Siya lang ang Diyos ng lahat. Inanimate creation. Siya ang Diyos ng hangin, siya ang Diyos ng mga tubig, ng dagat, ng puno. No? Kaya nga itong ating pinag-usapan, dinadala tayo sa isang tamang pagkakakilala sa Diyos. Kaya, ang pagtawag natin sa Diyos, yung lumikha ng lahat ng bagay. Hindi po pwede na isegregate natin. Ito, Diyos to ng apoy. Diyos to ng hangin. Di ba? Diyos ito ng mga bituin. Hindi. Isa lang ang nag-create ng buong mundo.
Kaya dapat maintindihan natin, hindi ito Diyos to na kung gusto mo mabuntis, punta ka sa ganitong lugar. Diyos ng hindi manganak. Ayan, meron yan, di ba? Pero yun ay mga mali. Kaya marami tayong tinatawag na Diyos, kaya tawag nun, Diyos-Diyosan. That is why, kapag mali ang pagkakilala mo sa Diyos, mali din ang klase ng iyong pamumuhay. Ayan. Importante ito, lalo na as we go on sa ating discipleship. We know who God is in our life. Kaya that is our theme for today, divine providence. Walang swerte, walang malas, walang nangyaring aksidente. Everything is under God's control. That is the sovereign God, the powerful God, and that is God's providence. Ibig sabihin, pangit man o maganda nangyari sa buhay mo, that is God's divine providence. At mamaya maintindihan natin yan as we go on. Ibig sabihin, kung ang Diyos ng Old Testament, Diyos pa rin until now sa atin. Siya ang Diyos ng himala, hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nahipo, hindi mo siya naririnig, pero kumikilos siya sa bawat individual. Kumikilos siya sa mundo. Tingnan ninyo ang control ng Lord. Biro mo, ang mga bituin sa kalawakan hindi mo mabibilang. Pero iniingatan ng Diyos. Iniingatan niya ang buwan, ang araw. Everything na makikita natin. Mga puno, mga bundok. Kita niyo mga kapatid? Kaya kung ikaw ay nabuksan, hindi ka tumitigil sa prayer kasi merong Diyos na gumagalaw sa buhay natin. So yung mga bagay na yan, kumikilos ang Diyos sa mga nature. Iniingatan niya mga isda sa dagat. Iniingatan niya mga ibon, sabi nga dito. Kaya nga tanong, ikaw nga special sa lahat ng nilikha ng Lord. Bakit ka mababalisa? Bakit ka mag-alala? Ibig sabihin, anumang nagaganap sa buhay natin, nasa ilalim tayo ng pangangalaga ng Diyos. Kaya under God's providence, dito natin maunawaan sa ilalim ng God's providence, God's divine providence. Number one, God governs. So maunawaan natin, pag sinabi nating providence, ang pamamahala ng Diyos. So kung merong government ang bawat bansa, ang Diyos ay government of all living creatures. Ano man yan, inanimate creation, mga living things, everything, may buhay o walang buhay, under yan ng God's government. So pag sinabi nating God governs, ang Diyos ang nagmamanage ng lahat. Lahat ng nilikha niya. At ang pinakamatinding pinamahalaan ng Diyos, tayong mga tao na kanyang nilikha. So ibig sabihin, nasa ilalim tayo ng kapamahalaan ng Diyos. Tao, mga bagay, mga bituin, araw, ibon, isda, mga puno, mga bundok, nasa ilalim yon ng pamamahala ng Diyos. Hindi yan lumitaw lang na parang wala lang. Ibig sabihin, may isang makapangyarihang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. At yan, anong lesson ang makikita natin dito? Ang lesson na makikita natin sa binasa natin kanina sa Matthew 6:25-34, ito ang dahilan bakit ang Diyos ang inuuna natin. Ito ang dahilan bakit sinasamba natin ng Diyos. Ito ang dahilan bakit naglilingkod tayo sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit may mga himala. Dahil hindi mo man siya nakikita, nagbabago siya ng buhay ng tao. Hindi mo man siya nakikita, ang buhay na masira, naaayos ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu. So ibig sabihin, iisa lang ang tunay na Diyos, ang may likha ng lahat. Even ang mga demonyo, si Satanas, kontrolado ng Diyos yan. At minsan ginagamit ng Diyos yan for His glory. At nakita natin yan sa buhay ni Job. At sa iba pang makikita natin sa Biblia. Kaya mapapansin natin mga kapatid, ganun kadakila ang Diyos at makapangyarihan siya sa buhay natin. Kaya nga papansinin po natin, God governs, wala kang dapat ikatakot, wala ka dapat ikabalisa, kasi may layunin ang Diyos palagi sa buhay mo. Hindi ka nilikha lamang ng Diyos para iwanan ka niya, pabayaan ka niya. That is why we need to connect with God.
upang makita natin ang layunin, ang plano niya sa buhay po natin. Kaya, even in the affairs of nation, ang kalagayan ng bansa natin, may purpose ang Diyos dito, mga kapatid. Kaya dapat nating tandaan, if God governs, what's the lesson? Kung ang Diyos ay namamahala sa lahat, kahit ikaw ay pinamahalaan ka ng Panginoon. Alam ng Lord ang mga takot mo, alam ng Diyos ang mga kabalisahan mo, alam ng Diyos ang iyong mga pangamba sa buhay. Pero pinaalala natin dito sa Matthew 6:25 hanggang 34, hindi ka dapat mabalisa. Hindi nagpapahaba ng buhay ang kabalisahan. Kung ang mga ibon nga sa himpapawid ay hindi pinabayaan ng Diyos, ang tao pa kaya? Kaya if we have the right understanding of God, natatanggal ang takot, ang pangamba, sapagkat alam mo may Diyos na humahawak sa buhay mo. And you are not an accident before God. Sabihin, may purpose siya, nilikha ka niya upang makita mo yung layunin. Kaya itong kahalagahan na nabuksan po tayo sa katotohanan, mga kapatid. Kaya dito, very clear ang sinabi sa Acts 17:24-28 para patibayin natin na God governs. Tingnan po natin, mga gawa, bukod yan sa Matthew na binasa natin, mga gawa 17:24-28. Anong sabi po rito? Siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. So nakita po natin, mga kapatid, dapat ang mindset natin, hindi ang Diyos nakatira sa building. Hindi siya nakatira sa sinasabi nating katedral. Hindi siya nananahan dyan. Kasi because He is God, hindi mo siya makukonfine sa isang location. Ibig sabihin, pinag-usapan natin ang Diyos dito sa Pilipinas, andun din siya sa ibang bansa. And that is the infinite God. Pag sinabi infinite God, hindi siya malilimitahan. Kasi sabi dito, siya ang gumawa ng sanlibutan, lahat ng naririto, siya ang Panginoon ng langit, ng lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Ibig sabihin, hindi kailangan ng Diyos ang tulong ng tao because He is God. Tayo, kailangan natin ang Diyos. Pero siya, hindi niya tayo kailangan. That is why we humble before Him, we pray before Him, because we acknowledge Him. Sabi dito, sa halip siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. That is the divine providence of God. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, ng hininga, lahat ng bagay sa sangkatauhan. So bawat segundo, sa paghinga mo, pag-inhale, pag-exhale, paggalaw ng utak mo, ng puso mo, that is God's divine providence. Mula sa isang tao'y nilikha niya lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya yon upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. That is why we pray. Then in verse 28, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos, pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makada, tayo nga'y mga anak niya. So ito nagpapatibay na ginogovern ni Lord ang buhay natin. Siya nagbigay ng buhay, siya nagbigay ng hininga, siya ang nagpapakilos sa buhay po natin. In Him we live and move and have our being. Kaya sa ating practical, typical na ordinaryong pag-iisip, ito ang dahilan bakit masigasig tayo nagsiserve sa Diyos. Hindi tayo papayag na hindi siya ang simula ng buhay natin. That is why we pray, we meditate His Word to know Him more. We serve Him, we worship Him, because He is what? Sovereign God. Makapangyarihan siya sa lahat. At alam ninyo, mga kapatid, yan ay nagpapakita na you acknowledge na ang Diyos
tunay na makapangyarihan sa buhay mo. Kini-acknowledge mo na siya nag-govern sa buhay mo. Biro mo mga kapatid, kung wala ang Diyos, kung ang Diyos hindi nag-govern sa atin, hindi tayo matino mag-isip. Imagine that, malusog ang galaw ng ating physical body. May nangangalaga dyan. Mas ikaw ang pinakamatalino sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ang isip mo hindi katulad ng mga hayop, ng mga isda, ng mga insekto. Ang isip mo mas mataas sa lahat. Kaya ikaw ang pinakamataas na nilikha ng Diyos. He governs you. Nakita niyo mga kapatid, hindi ka isip aso. Hindi ka isip langgam. Hindi ka isip mga kapatid, ibon. Ang isip mo, created ka na mas mataas sa lahat. At nakita natin mga kapatid, at yun ang pasalamatan natin. Tapos hindi ka sasamba sa Kanya. Hindi ka nagpipray. Hindi ka naglilingkod. Kawalang utang na loob naman yan. Diba? Kaya ang government natin, may nag-govern dyan. The perfect government is the one who holds us, and that is our God. Kaya tingnan natin, lahat ng government sa buong mundo, bawat bansa, may imperfections. Pero may isa lang ang nag-govern sa lahat ng government. And that is our God. That is why we respect God, we adore God, we worship Him. Na meron tayong nilalaan na oras, panahon sa paglilingkod sa Kanya. Because we know Him. Like what I said, if you have wrong understanding of who God is, your life also is wrong. Di ba? Mas inuuna ng mga pagan, sabi doon sa Matthew 6, hindi kayo katulad ng mga hintil na ang hangad nila ay kumain ng kumain. Pero wala silang panahon sa Diyos. At hindi ka pagan na ang focus mo lang pagkain at material things. You are created by God at binuksan ka niya sa katotohanan. That is why worshiping God, adoring the name of the Lord, exalting the name of the Lord, is not an obligation, but an appreciation. Isang appreciation mo sa Diyos na nabuksan ka dahil kung wala ang Diyos, wala ka sa mundong ito. At ang buhay na ito ay hiram lang. Ibig sabihin, magpasalamat tayo sa Lord na tayo ang pinakamataas na nilikha niya. Maraming walang utang na loob sa Diyos. Gumising araw-araw, hindi nagpipray. May buhay, hindi nagpapasalamat sa Diyos. Hindi naglilingkod sa Diyos. Naging makasarili. No? Naging self-centered. Nakita niyo mga kapatid? Naging selfish. Okay? Pero hindi nagbibigay ng laan para bigyan ng kapurihan ng Panginoon. Kaya dito ko pinapakita sa inyo, mga kapatid, that's the importance that you know the divine providence. Na anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, siya ang namamahala sa buhay ng tao. Hindi yung gobyerno natin. Ang gobyerno natin naglalagay lamang ng mga paano umunlad ang ating bansa. Pero ang buhay ng bawat individual natin, hindi tayo nabubuhay sa politika. Hindi tayo nabubuhay sa mga employer natin. Kahit sila kailangan nilang Diyos, even the politics, even the government, they need God. Kailangan nila ang Panginoon. Kaya dito natin makikita, that's the importance of knowing God. God governs. Second, God preserves. So under God's divine providence, ang Diyos ay nagpe-preserve. Nalaala ba ninyo yung sinabi ni Joseph? Siya'y binenta ng mga kapatid niya hanggang si Joseph ay na-accuse na ng rape. Kinulong siya. At naranasan niya ang sobrang mga maling accusation at siya'y binitray ng mga kapatid niya hanggang siya ay kinuhang kanang kamay, mga kapatid, ng hari upang hindi magkaroon ng matinding tagutom. So ang nangyari sa buhay ni Joseph, bagsak ang buhay niya pero pre-promote siya ng Lord. Ang tawag noon, God preserves. Pag sinabi God preserves,
Kahit ang buhay mo sira, ipipreserve ka ni Lord para sa layunin niya. Kaya na-preserve ang bayang Israel. Kaya alam niyo powerful yung sinabi ni Joseph sa Genesis 50:20. You meant evil for me, but God meant it for good. Masama ang inyong intensyon sa akin, pero ang Diyos, inalaw niya para sa ikabubuti ng lahat. Dito lumalabas ang sinasabi sa Romans, all things work together for good. So may mga nangyayari sa buhay natin, ang tingin natin, masama, mali. Pero sa bandang huli, makikita mo, para pala ito sa ikabubuti natin. Nakita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, the divine providence of God, God preserves. Pinipreserve niya ang buhay po natin. For His glory, for His own good pleasure. At yun ang makikita natin sa Matthew kanina, na ang in-emphasize doon, wala kang dapat ikabahala kahit nangyayari sa tingin mo, pangit ang buhay mo. Sa tingin mo, parang wala ka ng pag-asa. Huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. Because God preserves. May purpose siya sa buhay natin. Yung parang akala mo, wala ng pag-asa ang buhay mo. Meron, kapatid. At dapat makita natin yan. Because God preserves. Naalaala ko sa mga, alam nyo, marami kayong makikita na hindi nyo nakikita sa anumang gawain sa mga morning prayer. Itong linggo lang to sa morning prayer, sa face-to-face, may isang babaeng nagtestimony na siya ay ilang taon na naging lasinggera. Ngunit na-encounter niya ang Diyos, nakilala niya ang Panginoon through CGS Philippines. Siya ay naglalasing, umiinom ng alak na hindi alam ng kanyang asawa. Pero binago sa ng Diyos. Ngayon, leader na siya ng gawain. Ang tawag nun, God preserves. Ang buhay mo na walang kwenta, puno ng bisyo, iningatan ka ng Lord kasi may layunin siya, maging leader ka pala. Itong Friday lang, a powerful testimony, isang kapatiran din, babae din, 21 years drug addict. 21 years drug addict siya. Akala niya wala ng pag-asa ang buhay niya. Hanggang sa siya ay nakarating sa pakikinig ng salita ng Diyos dahil may nag-reach out sa kanya na isang tao na naging masipag para abutin siya ng salita ng Diyos. At alam niyo ba mga kapatid, ang babaeng ito na naging drug addict for so many years, may nag-reach out sa kanya, nakilala niya rin ang Panginoon. Sa ngayon, naging leader na siya sa CGS Philippines. Itong mga tao na to, sira ang buhay, nanay, lasinggera, babae, drug addict. Akala natin mga lalaki lang. Pero ito, kakaiba yan. Ibig sabihin, may bisyo din sila sa buhay nila. For 21 years, naging drug dependent po siya. Pero binago siya ng Panginoon. Sabi nga niya, 21 years akong addict, sa isang araw lang, natanggal lahat yon sa buhay ko. At hindi na ako nagda-drugs. Nakita natin, that is God's divine providence. Ibig sabihin, walang malala at walang masama sa harapan ng Diyos. Kaya niyang, kahit ikaw ay basahan, gagawin ka ng Lord na isang malinis. Sira buhay mo, aayusin ng Panginoon. And that is God's preservation. Iingatan ka na ng Lord, hindi ka mamamatay, iingatan ka niya, ayusin ka niya, lilinisin ka niya. Mga kapatid. And that is God's divine providence. Na makikita po natin, that is God's providential care. So marami pong nabago ang buhay. Hindi binago ng CGS Philippines, but the CGS Philippines is God's instrument to change the lives of many people, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang sulok ng bansa. Dito nyo makita mga kapatid that God preserves. May pag-asa ang buhay ng bawat isa sa atin.
Kaya sabi nga ni Joseph, you meant evil for me, but God meant it for good. Kaya akala natin, ang sira nating buhay, wala ng pag-asa. Gagamitin ng Diyos yan na isang testimony. Biro mo yan, 21 years, drug addict. Isang araw, kaya kang baguhin ng Panginoon. Kita nyo mga kapatid? Because God preserves. Nag-iingat ang Diyos, mga kapatid. Kaya dapat niyong tandaan to. Kung kayo na dati sira buhay nyo, ang buhay ninyo ay nilaspag nyo sa mundong ito, hinango ka ng Lord para gawing kanyang disciple, ginawa kanyang leader. Yun ang purpose niya. Lalo mo niyang pag-igihin. Huwag mo baliktarin ang sitwasyon ng buhay mo. May isang kilalang sikat sa ibang bansa. Ang kanyang magulang, ang tatay niya, pastor. Pastor ang tatay niya. Lumaki siya sa Christian church. Siya ay isa sa may magandang boses. Napakaganda ng boses niya. Kasama siya sa choir. Ang ganda niya kumanta. Napaka-rare ng boses niya. Mga kapatid, siya yung umawit ng The Greatest Love of All. Pero hindi niya ginamit ang boses niya sa church. Hindi niya binalyo ang mga precious gift ng God sa buhay niya. Ginawa niya, from church, pumunta siya sa mundo. Sumikat siya sa mundo. Nakilala siya. Ang ganda ng kanyang mga awitin. At kilala niyo kung sino ang babaeng ito, mga kapatid. Habang siya'y sumisikat, nakilala siya ng buong mundo. Nalunod siya sa kasikatan. Nagkaroon siya ng relasyon sa isang lalaki na drug addict. At doon siya na-impluwensyahan na minsan nag-concert siya, wala nang matinong boses na lumabas sa kanya. Nadismaya ang mga fans niya kasi nalulong na siya sa droga. At sabi niya, babawi ako until such time na dumating ang isa sa mga highlight ng concert niya, magko-concert siya uli. At maraming mga fans ang bumili ng ticket. Pero ang pinagtakhan ng marami, hindi na siya nakababa sa kanyang concert. Nadatnan na lamang siya sa kanyang room sa isang hotel, patay na siya. At ayon sa findings, na-overdose siya sa drugs. Isang masaklap na kamatayan. Ano ang pinaparating ko dito sa atin? Ang masaklap, delikado buhay natin na nakilala mo ang Diyos, lumayo ka pa sa Kanya. And that is sometimes our choice. Even God is in control, pero ina-allow ni Lord sometimes nahayaan ka sa mga wrong choices mo. Kaya make sure na you have the right choices in life. Mga kapatid, even God is in control. Nakita mo ang tama at mali, pero pinipilit mo yung mali. Mga kapatid, maging mapanganib ang kalagayan ng buhay natin. Like what I said, itong babaeng ito, sumikat siya, nagkamal siya ng maraming salapi, umalis siya sa church, ginamit siya ng mundo, marami siya mga fans, pero ang masaklap na kamatayan, nadatnan na lamang siya sa hotel, wala ng buhay. Galing yan sa church. Kaya dapat wag nating ibaliwala ang regalo na binigay ni Lord kapag nasa gawain ka na ng Diyos, kinupkup ka na ng Panginoon, nabuksan ka na sa katotohanan, huwag ka mag-desire na tikman ang mundo. Katulad ng alibugang anak, hindi siya nanalo. Ibig sabihin, napatunayan niya na walang maibibigay na kabutihan ang gawa ng mundo. Marangya ang buhay niya nang siya'y nag-enjoy sa mundo, naubos ang kayamanan niya, at kaning baboy ang kanyang gusto nang kainin sa sobrang hirap. At ano nangyari? Bumalik siya sa kanyang ama. What's the lesson? God preserves. Pag sinabi God preserves, huwag mong hayaan ipahamak ka ng mundo. Hayaan mo na natuklasan mo na ang tungkol sa Diyos, lalo mo pang paghusayin, lalo mo pang paigtingin, maging masipag ka sa pagsiserve sa Kanya.
Dahil siya ang provider natin. Siya ang nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Siya ang nag-aangat ng buhay ng mga tao. Siya ang nagpo-promote sa mga masunurin. Pero ang mundo ang sisira sa buhay natin kapag lumayo tayo sa Panginoon. Like what I said sa testimony kanina na binanggit ko sa inyo ng mga babaeng ito. Ito galing sa mundo, lumapit sa Lord, 21 years na drug addict. One day lang, lahat ng bisyo niya nawala. And that is the works of God. And that is what we call, ang Diyos nagpipreserba siya, nag-iingat siya sa isang tao, iniingatan niya isang tao para mag-glorify ang pangalan niya, hindi mag-glorify ang buhay natin. So God preserves to glorify His name for His own good pleasure. Pinipreserve tayo ng Panginoon para sa Kanyang kasiyahan, para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya hindi aksidente, mga kapatid, na maraming nabago ang buhay. And that is for the glory of God. Kaya tandaan natin, isang pagpapala na nasa ilalim ka ng pangangalaga ng Panginoon. Nasa ilalim ka ng preservation ni Lord. Preserve si Joseph for the good of nation Israel. Preserve ka ni Lord na hindi kakainin ng mundong ito for His glory. Kaya kung ginagamit kayo ngayon sa gawain ng Diyos, naglilingkod kayo ngayon sa Lord, lalo pa kayong magsashine dahil hinihayaan mo na ang Diyos ang mag-preserve ng buhay mo. See, nakita natin, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Kaya naway sa umagang ito, nakita ninyo ang lawak ng galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Huwag niyong nasaing bumalik pa sa dati. Dahil masisira ka lang. Mapapahama ka lang, kapatid. Kaya if God governs, God preserves, God intervenes. Pag sinabi natin God intervenes, nakikialam ang Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, pag sinabing God intervenes, nakikita ng Lord na preserve ka niya, nagde-desire ka pa gumawa ng masama, pero nakikialam siya. Mapapansin mo, hindi ka na bumabalik sa dati. Because He intervenes. And that is God's divine providence, mga kapatid. In Philippians chapter 2, verse 13, ano sabi sa Philippians chapter 2, verse 13? Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang Kanyang kalooban. So God is at work in you. Ibig sabihin, siya ang kumikilos sa iyo upang iyong naisin at isagawa ang Kanyang kalooban. No, nais kong ipaliwanag ang ibig sabihin nito. Bakit sa dinami-dami ng mga tao, palagi kong sinasabi sa inyo dito, nabago na ngayon lifestyle mo? Parang kulang ang Sunday sa iyo na hindi ka nakinig ng salita ng Diyos. Hindi ka nagwo-worship. Dati hindi mo naman gawain yan eh. Dati hindi ka naman nagpe-pray. Pero kulang sa iyong araw na hindi ka magpe-pray. Dati hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Pero interesado ka na magbasa. Ang tawag nun, God intervene in your life. Ang Diyos ay may galaw, may intervention na sa buhay mo na yung lifestyle mo na dati pinalitan niya ng bago. Hindi ka prayerful, ngayon prayerful ka na. Hindi ka dati interesado sa Bible, ngayon nagbabasa ka na. Para sa iyo, lousy ang ganitong pagtitipon, pero you wake up early to worship God. That is the intervention of God in your life. Ibig sabihin, itong sinasabi sa verse 13, it is God who is at work in you, to will and to act according to His purpose. Ibig sabihin, ang Diyos ay may work sa buhay mo. Hindi mo siya nakikita. Pero nabago lifestyle mo. Dati nagmumura ka. Ngayon, ang lumalabas sa bibig mo, blessing. Ang lumalabas sa bibig mo, may kalidad na ang sinasabi mo. Nakita niyo mga kapatid? Dati negative ka mag-isip. Ngayon, positibo ka na magsalita.
May changes sa life mo because God intervenes. And that is the providential work of God in your life. Nakita niyo mga kapatid? Kaya pag sinabi natin providence, God involved. God participate. God operates in your life. Ibig sabihin, may Diyos tayo na hindi natin siya nakikita, pero kumikilos siya sa pagkatao natin. Di ba? Sabi nga doon sa Acts kanina, in Him we live and move and have our being. At magpasalamat tayo, isa tayo sa mga pinick up ni Lord. Siya nag-intervene, nag-govern sa buhay natin to do His purpose. Dati kuripot ka, makasarili ka, meron ka na gusto mo pang kunin yung sa iba. Di ba? Pero ngayon, wala naman nagdikta sa iyo eh. Bakit faithful giver ka? Faithful tither ka? Hindi ka naman pinipwersa. Pero naging lifestyle mo na, walang nakakaalam, hindi mo dinadaya ang Diyos. Hindi galaw yan ng CGS Philippines, hindi yan galaw ng pastor. That is the intervention of God. Na kahit malaki, maliit ang kinikita mo, binubukod mo yung tithes mo, binubukod mo yung para kay Lord, nagbubukod ka para sa pamilya mo, naging maayos ka sa paghawak ng pananalapi mo. Dati, malaki, maliit, baon ka sa utang. Pero nakikita mo, well-managed ang finances mo kahit ng bansa may crisis sa financial. Pero ikaw, well-supplied. Katulad ng mga ibon sa parang, hindi pinabayaan ng Diyos. Ikaw at ang pamilya mo hindi pinabayaan. At bakit naging, dati magnanakaw ka din. Ngayon, binabalik mo ang para sa Panginoon. Kumbaga, ang Diyos nakakita ng katapatan mo, pagbibigay mo ng, pagbabalik mo ng ikapo. Ginagawa mo yan, hindi dahil natatakot ka. Tandaan ninyo, because of the intervention of God in your life. You do what is right. You pray, you return what belongs to God. You have your daily devotion. You reach out people. At the same time, you disciple people. Wala kang absent sa anumang gawain ng Lord. Nasa mentoring ka, nasa conference ka, nagde-develop ka ng sarili mo. Hindi ka katulad ng mga pagan na kain ng kain, hanap ng pera. Yun lang ang ikot ng mundo. Ikaw, kumakain ka para mabuhay at mag-serve kay Lord. Kumikita ka para gamitin mo, mag-reach out sa mga tao. May purpose na ang life mo. And that is God intervention. Because of His divine providence in us. Like what I said kanina, if you understand who God is, you have the right kind of living. Pero kapag mali ang tingin mo sa Diyos, mali din ang sistema ng buhay mo. Wala kang prayer. Wala ka man lang cell group. Hindi ka marunong magbalik ng mga biyaya na binigay ng Diyos sa iyo. Kabig ka ng kabig palagi. Tingin mo, ikaw may-ari ng lahat. Hindi mo man lang naisip, pwede kang matigok kapag ginusto ng Lord. Pwede kang hindi makahinga. Hindi mo nakita yon. Pero nakikita ng mga taong ito na nabuksan na sa katotohanan. That is why you are now generous person sa anumang resources na binigay sa iyo. You are generous in giving your time, your effort, your skills, everything that you have. You think all of these are from God. Kaya para sa Diyos ang lahat ng ito. Kita niyo mga kapatid? At bakit mo naisip yan? Because of the intervention of God in your life. Ang masarap na maisip mo, wow, lahat ng ginagawa kong spiritual pala, may Diyos na gumagalaw sa buhay ko. I-reverse natin. Kung hindi ka nagsisimbahay, hindi ka nagpipray, hindi ka nagbabasa ng Bible, wala kang cell group, hindi ka sumusunod sa salita niya, lahat ng kinikita mo, inangkin mo, iyo lahat yan. Intervention of the devil yan. Biro mo, nabubuhay ka sa mundong ito, galaw ng demonyo ang mga galaw mo. Hindi galaw ng Diyos. Nakita niyo mga kapatid? So itong ginagawa natin dito, lahat ng spiritual things na ating ginagawa dito, ibig sabihin, hindi demonyo ang gumagalaw sa buhay mo. Ang gumagalaw sa buhay mo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. God intervenes in your life.
Nakita ng Diyos na gagawa ka ng isang masama, mali, hindi mo nagawa. Why? Because God intervenes. Nagdadrive ka ng motor. Nagdadrive ka ng kotse. Pinahagingan ka. Balak mong babaan, balak mong awayin, but God intervenes, hindi ka nang aaway sa kalsada. Eh di buhay ka pa hanggang ngayon. Kita niyo mga kapatid, may mga time na gusto mo mang away. May mga time na galit ka. Pero naging mapaghinuhod ka. Natuto ka magpakababa. Natuto ka maging kalmado. God intervenes in your life. Kasi binibili ang yabang sa ngayon. Pag sobra kang yabang, may bibili yan someday. Pero dahil God intervenes in your life, yung mga walang kwentang bagay, iniwanan mo na yan. Ang may mga kwentang bagay, you win souls and make disciples. Maraming nabago ang buhay dahil sa iyo because God intervenes in your life. And that is the divine providence of God in you. Ibig sabihin, may kalidad ka na ngayon sa pamumuhay. Hindi ka namumuhay ngayon ng puro kayabangan sa sarili mo. Ginagawa mo lahat ng bagay ngayon sa mundong ito for the glory of God, mga kapatid. At yun ang dapat nating pasalamatan. Ang pasalamatan natin, ang Diyos may intervention sa buhay mo na lahat ng ginagawa mo for His glory. Kaya like what I said, kung walang spiritual matters o walang spiritual things ang ginagawa, may control sa iyo ang devil. Di ba? Saan ka ngayon? Biro mo Sunday, naliligo ka sa swimming pool, sa dagat. Sunday, kumbaga puro tayo gala dati. Di ba? Mahilig ka sa chismis, sa na makipag-ugnayan sa mga cell group. That is not the intervention of God. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng CGS Philippines dito, lahat ng yon may kaugnayan sa Diyos. At kung ikaw ay nakikibilong, may security ang pamilya mo, pati ang iyong buhay. Dahil patungkol sa Diyos ang lahat ng galawan natin dito. Cell group, simbahay, prayer, Bible reading, mentoring, conferences. Hindi sa gabal sa iyo yon. Para sa iyo, yan ay nagbibigay sa iyo ng spiritual energy, guidance, paano mamuhay sa mundong ito. Kaya naway itong ating napag-usapan, mga kapatid. Isang paalala sa ating lahat. Kaya pala ako gumagawa, naglilingkod sa Diyos. Intervention pala ito ng Lord. Kaya pala ako ay nagiging generous, nakikialam ang Diyos sa buhay ko. Tandaan natin, mabuti pang pakialaman tayo ng Diyos kaysa pakialaman tayo ng demonyo. Ibig sabihin, lahat ng galaw mo ngayon, dinadala ka sa paglilingkod sa Lord, dinadala ka sa cell group, dinadala ka sa discipleship, sa process. Diyos ang may galaw dyan sa buhay mo, kapatid. Pag dinala ka ng Lord na hindi ka dadali ng Lord sa pagdadrugs, galaw yan ng demonyo. Ang pagdadrugs, pag-iinom ng alak, pagsusugal, pagmumura, pangungutya sa tao, galaw ng demonyo yan sa buhay mo. Tandaan natin yan, mga kapatid. So allow God to intervene in your life. Don't allow the devil to intervene in your life, mga kapatid. At dito nyo ma-acknowledge, grabe si Lord. Grabe ang kanyang providential care sa buhay ko. Ibig sabihin, cover tayo ng divine providence of God. Kaya tandaan natin, hindi mo siya nakikita pero binabago niya buhay mo. And that is God's providence. Ang mga nilikha ng Lord sa buong mundo ay nasa order. Bakit? That is the providence of God. Kaya nga, anuman ang galaw natin dito, is an acknowledgement of God's providence in our lives. Kaya sa ating pagtatapos, everything that happens in the world is not an accident. God is active every second in all that He creates to manifest His power. Glory to God. Walang aksidente sa Diyos. Lahat ng ito, may layunin siya.
even the evil one, kontrolado ng Lord. And we really glorify God because we worship the true God, ang Diyos na hindi nakikita, ngunit kumikilos siya sa buhay po natin. Before I close in prayer, i-acknowledge natin sa umagang ito, ang ating ginagawa every first Sunday, we have our Holy Communion, pagkilala sa kapangyarihan na ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kung ikaw ano man ngayon, dahil inayos tayo ng Panginoon. And that is God's divine providence in us. Sige po, kunin natin ang ating mga tinapay at ang ating mga alak sa ating mga tahanan. Saan man kayong dako ngayon, mga kapatid. Dahil kay Kristo Jesus, nagkaroon tayo ng direksyon, ng kaayusan ng buhay, and that is the divine providence of God in us. Andun yung kanyang provision upang maligtas po tayo. Kaya hawakan po natin ang ating mga tinapay at ganun din ang ating mga alak. Saan man kami yung dako ngayon, naging kultura na natin, even in online, we have our communion every first Sunday. Ang Panginoong Jesus, ng gabing yon, nung siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at uminom sa sarong ito, pinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sa oras na ito, damhin po natin ang mga awiting ito, ihandog sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Sinasamba kita, Ama. Narito ang pagkilos mo. Sinasamba kita, Ama. Narito ang presensya mo. Sinasamba kita, Ama. Narito ang pagkilos mo. Sinasamba kita, Ama. Ikaw ang kaparaan ng Diyos ng himala, tapat sa pangako, liwanag ng buhay. Jesus, ikaw ang aming Diyos. Kaparaan ng Diyos ng himala, tapat sa pangako, liwanag sa buhay. Jesus, ikaw ang aming Diyos. Hawak mo ang aming puso, sumasamba kami sa'yo. Ang sugat ay iyong pinahilom, nagpupuwi kami sa'yo.
man madama ika'y kumikilos. Walang hanggan ang iyong katapatan, walang hanggan ang iyong katapatan. Di man makita ika'y kumikilos, di man madama ika'y kumikilos. Walang hanggan ang iyong katapatan, walang hanggan ang iyong katapatan. Di man makita ika'y kumikilos, di man madama ika'y kumikilos. Walang hanggan ang iyong katapatan, walang hanggan ang iyong katapatan. Di man makita ika'y kumikilos, di man madama ika'y kumikilos. Walang hanggan ang iyong katapatan, walang hanggan ang iyong katapatan. Di man makita ika'y kumikilos, di man madama ika'y kumikilos. Walang hanggan ang iyong katapatan, walang hanggan. Ikaw ang aming Diyos, 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 ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang kaparaan ng Diyos ng himala, tapat sa pangako, liwanag sa buhay. Jesus, ikaw ang aming Diyos. Kaparaan ng Diyos ng himala, tapat sa pangako, liwanag sa buhay. Jesus, ikaw ang aming Diyos. Kaparaan ng Diyos ng himala, tapat sa pangako, liwanag sa buhay. Jesus, ikaw ang aming Diyos. Kaparaan ng Diyos ng himala, tapat sa pangako, liwanag sa buhay. Jesus, ikaw ang aming Diyos. 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 Ikaw ang kaparaan ng Diyos ng himala, tapat sa pangako, liwanag sa buhay. O Jesus, ikaw ang aming Diyos. Kaparaan ng Diyos ng himala, tapat sa pangako, liwanag sa buhay. Jesus, ikaw ang aming Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong palaala sa amin. Sa panahong katulad nito, wala kaming dapat ikabalisa, wala kaming dapat ikatakot, wala kaming dapat ipangamba. Bagkos, Panginoon, mamuhay kami ayon sa iyong layunin, sa iyong mga plano. And we really thank you, O God, because we worship the true God, the God who created all things. I pray, O God, na lahat ng mga nandito ngayon, magkaroon kami ng katiyakan, magkaroon kami ng pananampalataya na anuman nangyayari nagaganap sa aming kapaligiran, ay nasa ilalim ito ng iyong layunin, ng iyong plano. And I pray na lahat kami lalong maging masipag sa pagsiserve sa iyo, paglilingkod sa iyo, because everything is under your control. Salamat, Panginoon, isa kami sa dinampot mo upang mamuhay ng ayon sa iyong layunin. I pray blessing sa lahat ng mga anak mo na narito ngayon.
Bless us all, O God, in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.